Nagbabalak ka ba magkaroon ng negosyo, mga kanegosyo? Ang ma-advise ko, mga kanegosyo, huwag ka muna mag-aanak kung binata ka pa. Ito, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit ko nasabi na huwag ka muna mag-aanak kung gusto mong pasukin ang mundo ng pagninegosyo? Kwento ko lang, mga kanegosyo. Nag-start ako sa pagninegosyo ko, bata pa ako, mga kanegosyo. Mga ilang taon pa lang ako na fresh graduate. Nagtrabaho din ako as a sales after ko graduate ng college. After ko graduate ng college, nag-work ako as a sales representative at napag-desisyonan ko na magninegosyo ako. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school ko, mga kanegosyo. Kasi nagbo-boarding house lang ako. Taga Cavite kasi ako, mga kanegosyo. Yung school ko nasa Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. At bakit sari-sari store? Kasi madali buksan. Hindi ako marunong magluto. At na-realize ko sa experience ko, base sa experience ko, na mas mahirap magnegosyo kapag may anak ka na. Totoo yan, mga kanegosyo. Bakit kamo? Kasi sa mundo ng pagninegosyo, hindi pwedeng hindi ka malulugi. Hindi to na pagpasok mo sa una mong negosyo, hindi ka na malulugi. Imposible. Dahil bilang negosyante, kailangan mong malugi para matuto. Kasama talaga yan sa pagninegosyo, yung pagkalugi. Hindi mo mapiperfect ang pagninegosyo. At isa sa mga problema kaya hindi na nakakabalik yung mga negosyante dahil meron na silang anak. Mas mahirap makabalik sa mundo ng pagninegosyo kapag may anak ka na. Dahil kapag nalugi ka, kung binata ka halimbawa tapos nalugi ka, pwede naman makikain ka muna sa nanay mo or isang beses ka lang kumain, kaya mong ikaw lang yung magugutom. Pero kung may pinapakain kang pamilya, anak, asawa, tapos nalugi yung negosyo mo, hindi mo naman pwedeng sabihin sa anak mo na huwag ka munang kumain, anak, kasi nalugi yung negosyo ni tatay. Kaya kung binata ka pa lang, mga kanegosyo, at gusto mong pumasok sa mundo ng pagninegosyo, huwag ka muna mag-aanak. Hayaan mo muna umabot. Tsaka sa ating mga lalaki, ang prime naman talaga natin is nasa 30s. Walang problema sa atin kahit nasa 30s na tayo. Ang prime age ng babae is 18 to 25. Sila yung kailangan mag-asawa agad. Kumpara sa atin, mga kanegosyo, mas pagdating natin ng 30s natin, mas wise tayo mag-isip. Financially, emotionally, mas wise na tayo. Control na natin yung emotion natin. Mentally, spiritually, ready na tayo. Kaya, mga kanegosyo, isa sa mga best advice, kung binata ka pa at gusto mo pumasok sa mundo ng pagninegosyo, huwag ka muna mag-aanak. Kahit gusto pa yan ng girlfriend mo, ng fiancé mo, huwag, mga kanegosyo. Mas mahirap magkaroon ng anak habang nagninegosyo. Pwede mong sabihin, si ganito nagawa niya.
mga kanegosyo, mas mataas yung percentage na malulugi ka sa pagninegosyo. Tapos may anak ka pa, lalong hindi ka na makakabalik sa mundo ng pagninegosyo. Kaya tandaan mga kanegosyo, kapag binata ka pa at gusto mo pumasok sa mundo ng pagninegosyo, huwag ka muna mag-aanak. Sobrang malaking advantage yan. At maraming gusto makipagpalit ng posisyon mo. Yung may mga anak na ngayon, maraming gusto makipagpalit ng posisyon mo mga kanegosyo. Kaya mong magutom kung ikaw lang. Pero mas mahirap malugi or magutom kung may anak ka na. At hindi ka na makakabalik sa mundo ng pagninegosyo. Kaya kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Comment ka lang, hindi ako mag-aanak. Hanggat hindi pa ako 30s, sabihin mo. At nga pala mga kanegosyo, binata pa rin pala ako, wala pa rin akong anak. Wala naman kasi problema sa atin kasi lalaki tayo. Hindi naman tayo tulad ng mga babae, mga kanegosyo. At hindi ako nagmamadali. Bilang negosyante, kung dumadanas ka ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.